Kaya po ako naghahamon dito. Kung ako napatunayan nilang kasali ako dyan, pwede ako mag-resign bilang senador. Dahil hindi ko po papayagan na masisira ang pangalan ko rito. 3 taon ako naging vice governor ng Pampanga, 3 terms akong governor ng Pampanga. Other kinds of activities. Probity check ng tamad yan eh. Kung puro dokumento, katamaran yan. Kailam ho na maglagay ng mga pekeng pangalan, pekeng sino-sino dyan. At kung mahuli, hindi sila yung mahuhuli at makakasuhan ng no bailable offense itong mga inosenteng mga tao. Kaya pupunta ako sa PAGCOR because under your guidelines, meron kayong probity check. Kung kami napuntahan namin to isa-isa, yung mga bahay, at nakita namin na wala silang paraan para mag-invest sa Pogo, bakit hindi nagawa ng PAGCOR? At ang nangyari ngayon, dahil hindi nyo nagawa yung probity check, itong mga tao katulad ni Merly ang makakasuhan. Yung mga sindikato nakakalaya, iba nandito pa sa Pilipinas. So in simple inspection na makakatulong para hindi maabala sila Merly at iba pang mga kasama niya, ba't hindi nagawa ng PAGCOR? It's in your guidelines. May probity check dito sa guidelines. You violated your own guidelines. Yes, sir. Bale, ngayon po, isa po ito sa mga ina-address natin, yung mga addresses po ng mga incorporators are being checked one by one. Because in the previous probity check po na ginagawa, it only includes the documentations, the documents of the corporation, as well as the cases or check on world databases if they are involved in whatever kinds of activities. Probity check ng tamad yan eh. Kung puro dokumento, katamaran yan. Sir, we are also talking to the third-party probity checker to include such kind of checks because who is the third-party probity checker? Meron po kaming 3 po na pwede po namin ibigay bakit po. Bakit hindi nilang ginagawa ng PAGCOR sarili? Ngayon po, ginagawa na po ng PAGCOR ng sarili. Bakit pa natin i-outsource yung probity checker? Baka malagyan pa yan, makausap. Yes po, sir. Yung probity checker, dapat i-probity check nyo rin eh. Yes, sir. Tama po kayo. Dapat po, ngayon po, ina-address na po itong problema na to. Even all of the addresses po na nakalagay sa Articles of Incorporation and declared in the personal disclosure sheets of these incorporators po, isa-isa na pong pinupuntahan para po ma-determine kung existent or kung totoo pong nakatira doon ang incorporator or kung may kakayahan po talaga yung incorporator to invest in such kind of business po. But itong pangyayari, the same yan with Lucky South 99 ha. Doon sa provincial yung provincial government investigation, meron rin silang pinatawag na tao, ganyan na ganyan rin yung sagot ha. So in other words, hindi lang to sa Banban Pogo Hub. Nakikita rin natin to sa Pampanga Pogo Hub at iba pang Pogo Hub. No? So kaya tayo nandito because nag-fail yung probity check. Therefore, nag-fail na rin yung regulation. Dahil hindi sana nangyari to kung napuntahan nyo isa-isa yung nagawa naman namin to in one day, to be honest about it, but hindi nyo nagawa. So that's an issue that PAGCOR needs to address ASAP. Yes, Mr. Senator. And lastly, Madam Chair, to the BI, Bureau of Immigration, andito pa ba sila Go Jiangjong at si Wen Yilin? For Go Jiangjong and Wen Yilin, pareho silang umalis noong May 20, 2024. Si Go Huaping, nandito pa? Last record natin, arrival March. Ang last record ni Go Huaping ay arrival in March 22, 2011. Hindi na siya umalis? Tama Okay. po. Si Alice Go, is she still here? Alice Go po ay arrival on May 3, 2024. Nandito po. Nandito pa siya. With Wesley Go. Together po with Wesley Go, May 3, 2024.
Pero hindi pa siya umaalis. Apo. Alright. Pasensya na po. Walang problema po, Sen. Hindi Lito. po pala na-acknowledge yung mga resource person natin. Pasensya na po. Gusto ko lang pong tanong, kasi itong vlogger na tumitira sa akin, sa ating mga senador, ako pa lang po tinitira nito eh. Pinepersonal ako na pilit niyang sinasabi na involved po ako dito sa Pogo, sa Porac, na ako raw ang may-ari ng lupa dito sa 10 hectares na na tinatayuan ng Pogo sa Porac, at protector daw ako ng Pogo doon sa Porac. Siguro alam din naririnig din ni Mayor, si Mayor din tinitira din doon, at saka si Engineer. Nagkaroon na po ng hearing. Medyo mahaba lang po ng konti ito, Madam Chair, na kami ang protector ng Pogo sa Porac. Siguro naintindihan. Kasi si Senator Wing Gatchalian, nakita ko yung report mo sa balita. Merong nakitang medyo marahas. Sabi mo, pinakamarahas to, pinakamalaking Pogo. At ang tanong ko lang kay Engineer Glenn, ilan ba ang building do sa 10 hectares na do sa Porac? Good morning po, Your Honor. Good morning, Good Engineer afternoon po. Lansangan. Please proceed. Sasagutin si Sen. Lito. Base po dun sa mga application namin, 42 buildings po, yun nandun po. Hindi 46 ha? Hindi po, kasi yung unang application nila po, baka na-appreciate po nila na separate yung mga buildings, pero dun sa application po sa amin, isang building lang po yun. Isang application lang, isang building lang. Isang application lang po, isang building, yung unang phase ng application po nila. Hindi nyo na-monitor kung ilan hanggang 46 daw eh. Daw ha? Yung po kasing application po nila, Your Honor, bali 3 phase po yan. So yung una po, yung sinasabi kong Thai Court Complex, yung pangalawa pong application nila is yung 28 buildings, at saka yung huli po, yung 13 buildings po. Sinong original na may-ari ng lupa? Base po dun sa mga Pinatayuan ng Pogo ngayon. base po dun sa mga application sa amin po, yung mga Cruz siblings po. Bakit sabi niya yung South 99 yata kasosyo? Wala siyang kasosyo doon? Hindi ko po alam, Your Honor. Basta yung basis ko lang po yung mga application nila na submit sa office namin. Okay. Mayor, Mayor Jing, may mga kasama ka rito. Sino mga kasama mong nasa munisipyo ngayon? Assessor nandyan? Mayor Capil. And alam po ng Chair, Mayor, na gusto nyo rin sa hearing na ito makapagbigay ng presentation. Pagkatapos nyo po masagot yung mga tanong ni Sen. Lito, bibigyan daan po ng Chair. So please proceed po. Salamat po, Madam Chair. Mayor, tanong Opo. ko lang. Alam mo ba kung sino yung may-ari ng lupa na 10 hektarya? Opo, thank you po, Senator Lito Lapid. Ang may-ari po ng lupa sa Lagi South ay ang mga Cruz siblings po. They can check on the LRA, on the title of the lot there. Kaya po tinatanong ito, dahil itong isang vlogger dito, laging inuugnay po yung pangalan ko dito sa 10 hektaryang kinatatayuan ng Pogo na 46 na building. Ngayon, ang tanong ko, masasabi mo ba sa kapuluan nito, sa hearing na ito, ako ba ang may-ari ng lupang yan na dinidiin nila? Actually, it's very unfair to both of us, Senator. Pati po ako sinasabi niya na ako ang may-ari at may 50 million na bahay po ako doon. I categorically deny that. Hindi po tayo ang may-ari ng lupa o doon po sa kinatatayuan ng Lucky South ng Pogo po. Ako ba ang may-ari? Hindi po kayo ang may-ari, Senador. Yun ang gusto kong malinawan po dito na ako, wala akong kinalaman dyan. Alam mo, Mayor, tuwing magkikita tayo, paminsan-minsan siguro, minsan isang taon, di tayo nagkikita, bilang nung naupo ka ng Mayor.
Minsan nakikita tayo ang mga intention mo sa Porac ay napakaganda. Thank you po. Nangangarap ka na maging city ang Porac after 5 years. Kaya nga sabi ni Presidente, ang pangarap mo ay pangarap ko rin dahil tiga Porac din ako. Ngayon, kasi po gusto kong patunayan dito sa hearing na ito na wala po akong kinalaman dito sa operasyon ng Pogo at hindi po nakapangalan ang lupang 10 hektarya dyan sa Pogong yan. Kaya po ako naghahamon dito. Kung ako napatunayan nilang kasali ako dyan, pwede ako mag-resign bilang senador. Dahil hindi ko po papayagan na masisira ang pangalan ko rito. 3 taon ako naging Vice Governor ng Pampanga, 3 terms akong Governor ng Pampanga, paging 3 terms na rin po ako bilang senador dito sa pangkasalukuyan. Siguro kung mapapala rin din ako sa 2025, Madam Chair, magiging port na ako dito pero hindi ko sisirain ang pangalan ko rito. Tinataya ko po ang pangalan ko rito kasi masyado na akong na-involve. Kasi lahat po ng nakakasalubong ko, mga kumpare, kaibigan, kapitbahay, mga kamag-anak, mga kapatid ko, nahihiya po ako, lagi akong tinatanong, nai-involve ka ba sa Pogo, sa Porac? Para napakasama ng image ng Porac ngayon, Mayor. Kaya sana pag-ingatan natin ng Porac. Tiga doon din ako eh. Minsan nga nasasabit pa nga pangalan ng dating gobernador na si Baby Pineda, ngayon Vice Governor siya. Alam ko, nag-hearing na kayo doon sa Kapitolyo sa probinsya. Opo. Tapos na-involve din dito si Presidente Gloria Macapagal Arroyo, protector din daw ng Pogo sa Porac. Ngayon, sabi ko nga, sino mag-i-invest ngayon sa Porac? Ang sama-sama ng pangalan ng Porac ngayon. Sana, Mayor, ako'y nananawagan sa iyo at malapit dahil tigaron tayo, doon tayo sinilang. Linisin mo ang pangalan ng Porac. Kasi pag may nag-invest doon, nagtayo ng building, ang sasabihin nila kaagad, Pogo yan. Dahil Porac. Parang yung Bamban, Tarlac. Ganon din po. Ang pangit ng imahe po ngayon ng dalawang bayan na ito. Tarlac at saka Porac. Magkatunog pa naman. Di ba? Pero karamihan ng Bamban, karamihan Kapampangan. Lalo na sa Porac. Yun po kasi ang inaalala na natin dito. Nagsisimula na po mga investor doon sa Porac, doon sa Ayala. Doon na rin po yung Miriam College na magbubukas na. Ito, nahaluan po ng Pogo. Medyo sumasama po ang ating sumasama ang image natin, Mayor. Kaya, ang pakiusap ko sa iyo, linisin mo ang Porac. Siguro, sagutin mo lahat ng mga katanungan dito, mga kasamahan ko, Senador. Sana masagot mo. At saka si Engineer Glenn. Halos tayo rin magbubungguan doon sa Porac. Magkakaisa tayo doon, magkakaibigan tayo. Sana masagot mo. Yun lang po, Madam Chair, maraming salamat po. At saka